Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Kung May Hiya, Magbibitiw si Sandro. Diretsahang nanawagan si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon na magbitiw na agad bilang House Majority Leader si Sandro Marcos matapos maisampa ang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Sandro Marcos should resign as majority leader now that an impeachment complaint has been filed against his father, BBM. That is, if he has any shame. Para kay Guanzon, hindi sapat ang pahayag na susundin ang konstitusyon kung may malinaw na conflict of interest sa posisyong hawak. Aniya, usaping ito ng delikadesa at kredibilidad ng impeachment process, hindi lang ng legalidad. Yun. So, may nabasa kong post kanina, pahayag kuno ni Sandro Marcos na we will not block, sabi niya, the impeachment against my father. Ganun lang. Hindi nila haharangin. Wow! Anong nangyari doon sa hindi pagtanggap ng Secretary General, House Secretary General sa dalawang impeachment? Tinanggap yung nauna na pinaghihinalaang abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos, yung nagsampa, Attorney De Jesus, tinanggap. Itong dalawa na sumunod, biglang nawala yung House Secretary General. Nagpunta daw sa Taiwan, and then hindi na tinanggap. Ano yan? Walang kinalaman ang House leadership doon? Ano sa tingin nyo? Well, we were not born yesterday, di ba? Puti na ang ating buhok. Ang mga post, commentaries, articles na lumalabas ngayon sa social media, nagsasabi na sarsuela, drama-drama itong ginagawa nila ngayon sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Yung unang isinampa, sinadya nila yon, galing din sa kanila, na sadyang mahina yung impeachment complaint dahil 15 pages lang daw ang naisubmit. Impeachment case laban sa Pangulo, 15 pages. Tapos ang mga evidences na ka-attach ay mga newspaper clippings lang. Kaya si Congressman Edgar Erese sabi niya, that is meant to be dismissed. Hindi talagang pananagutin sa Pangulo. Itong mga yung talagang galing sa oposisyon. Example, Makabayan Black. Talagang oposisyon yan. Anti-government yan. Dahil makakaliwa. Itong galing kina mga pro-Duterte groups. Oposisyon yan. Gusto nila talagang maalis ang Pangulo. Bakit hindi tinanggap? Nang dahil lang sa wala ang Secretary General ng House? To me, that is an insult to the intelligence of Filipinos. Kaya, pinag-aaralan na ngayon kung ano ang isasampang kaso doon sa House Secretary General. Tapos sasabihin ngayon ni Congressman Sandro Marcos na hindi daw niya haharangin ang impeachment complaint. Yun lang yun lang hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Hindi ba nangangahulugan na pagharang na yun sa tunay malakas na reklamo laban sa presidente? So, salamat Attorney Rowena Guanzon sa inyong panawagan. Kung may hiya sila,
Ang tanong, may hiya pa ba sila? Magbasa tayo sa mga comments. Mayra regulasyon, wala na. Wala na silang hiya. Importante sa kanila, malita, hiya, wala na. Joel Meras, wala sa kanilang tinatawag na hiya. O ubusin pa ang pera ng bayan. Delikadesa, ano ni Attorney Guanzon, bibihira na ang may delikadesa sa ating mga politiko ngayon. Kanina nga, nabigla ko yung interview ni Karen Davila sa isang respetadong pastor. Pastor Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship. Napag-usapan, bakit pobre ang Pilipino? Ang sagot ni Karen Davila is, dahil din sa atin. Dahil, sabi ni Pastor Peter Tanchi, it's because of our government. Our government leaders are stealing billions of pesos and they think it's okay for them. Halagang garapal. Sobrang garapal ang korupsyon ngayon na sa mga previous administration, hindi naman nawawala yung korupsyon. Meron palagi yan. Kailang sobrang tindi ang korupsyon itong administrasyon ngayon. Kaya yung lumalabas lang ngayon na nabubulgar na korupsyon, flood control. Ang dami pang areas of governance na may flood, na may korupsyon. Farm to market roads. Sa Bureau of Fire Protection. Sa PNP, yung mga lumalabas ngayon. Sa Department of Agriculture. Halos lahat sa kahit nga sa EFP. Although, in fairness, hindi kasalanan ng EFP kung bakit maraming infrastructure projects na hindi natatapos. Yung TICAS program na sinasabi, 15 billion worth of infrastructure benefiting our soldiers, halos hindi matapos-tapos dahil sa Department of Public Works and Highways na hindi napapabayaan. Ganyan na po ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito nakakatulong po sa tribo dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mo ni ang hitsura sa balay ni ante, so amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid kasi ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante kay si ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. So makita nimo
Nga luoy gyud kayo. Naguba na gid amo. So karon ante unsay mong masulti nga nakatagaan ka gyero. So akong masulti lang gyud. Makaatop na gyud ka. Oh, dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na dai ni ka tuig ante? Mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko bana. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala ug labaw sa tanan sa Ginoo. nga Sige ginungog ante, gyud akong salamat mga panguluto kayo. nga na makaatop na gyud ko. Makaatop. Naot ko nga daghan pag gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.